Hayaan niyo naman pong basahin ko po muli ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. Mula sa Matthew chapter 6, verses 9 to 10. At ganito po ang sinasabi. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Okay. Isang araw po may nagtanong na bagong Kristiyano sa kanyang pastor. Sabi po niya sa kanyang pastor, Pastor, nabasa ko po ang Romans 12, verses 1 to 2. At napaisip po ako, paano ko po kaya mapapatunayan na mabuti at kaaya-aya ang kalooban ng Diyos? Good question. Diba? Sapagkat doon sa Romans 12, 1 to 2, ganito po ang sinasabi. Para sa may mga Bibles, pwede nyo pong buksan yung mga Bibles nyo po doon at basahin po natin ang passage na ito. Sa Romans 12, 1 to 2, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Sa verse 1, sinasabi po ni Apostol Pablo kung ano ang spiritual service of worship natin sa Diyos. Yung ibang versions ng Bible ang ginamit, this is your reasonable act of worship. It involves the mind. So dito, sinasabi ni Pablo kung ano yung definition ng service of worship natin. What is reasonable, what is spiritual, at what it involves. Sabi niya sa verse 1, it is the presentation of our bodies as a holy sacrifice that is acceptable to God. At magagawa lamang natin ito, hindi ayon sa ating pansariling kakayahan, kundi naaayon ito sa biyaya at awa ng Diyos. Doon tayo nakadepende. And then he proceeds po sa verse 2, at sinasabi po niya kung ano ang dapat nating iwasan para magawa natin itong tungkulin ito sa verse 1. Which is to worship God ng maayos. Ano daw dapat nating iwasan? Sabi niya, do not be conformed to this world. Hindi dapat natin sundin ang lakad ng mundo. Pagtapos nun, ina-assume po niya na sa kanyang mga kausap na alam nila ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kalooban ng Diyos, mababago sila. At mapapatunayan nila na ito ay mabuti at kaaya-aya. Ngunit dito sa passage na ito, hindi pinapaliwanag ni Pablo kung paano ito mapapatunayan. Sinabi lang niya sa mga Christians in Rome, ganito ang command niya, be transformed by the renewing of your mind. Yun yung utos niya sa verse 2. Kapag tinignan po natin yung the Lord's Prayer, o sa Tagalog, ang Ama namin, mapapansin po natin na tulad ng mga dakilang kautusan or the Great Commandments, na anong the Great Commandments? 1, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Tulad ng Great Commandments, nagsisimula ang Lord's Prayer sa Diyos.
Mauuna ang Diyos sa lahat at ang mga bagay na nauukol at mahalaga sa Kanya. Dito pa lang nababago na ang ating isipan sapagkat tinuturuan po tayo ng Panginoong Hesus kung paano mahalin ng Diyos at kung paano lumapit sa Kanya dahil Siya po ay hari ng mga hari. And so sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi sa Kanyang salita ukol sa Kanyang pagiging Panginoon. At ang impact nito, yung impact ng Kanyang pamamahala sa ating mga buhay. Nawa ipahayag niya ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanyang kalooban para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Just a brief review lang po. In previous weeks, napag-aralan po natin na ang Lord's Prayer ay hindi intention ng Panginoong Kristo na maging pamalit para sa ating mga panalangin. Rather, Jesus intended this prayer to be a guide para magkaroon ng structure o para magkaroon ng balangkas ang ating mga panalangin. At dapat po nating tandaan na ang Diyos na banal at manlilikha ng lahat, Siya po ang object or audience natin sa ating mga panalangin. Bagamat makasalanan po tayo, it is by His grace and by His grace alone that we are given access to the hall of the King. Binigyan niya tayo ng access sa bulwagan ng hari. Binukas niya ang mga pintuan, hindi katulad ng mga hari noong unang panahon at sa panahon natin ngayon, na hindi ka basta-basta makakapasok. Hindi ka pwedeng basta makapasok na lang sa Malacanang kahit binoto mo pa yung presidente, kailangan may appointment ka. Pero dito sa ating Ama sa Langit, binukas po niya ang bulwagan ng hari nang sa ganon, makalapit po tayo sa Diyos na lumikha sa ating, ang Diyos ng langit at lupa. And once na makalapit po tayo at in-address po natin siya as our Father in Heaven, at pinahayag niya na meron tayong ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ang una nating hihilingin ay hindi ukol sa ating mga comforts, hindi ukol sa ating mga wants, hindi ukol sa ating mga desires para sa ating sarili. Hindi. Ang uunahin po natin ay ang mga bagay ukol sa Diyos at yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Pagkatapos sabihin, Our Father in Heaven, sabi, Hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Yun yung first two requests. At ang pangatlong request ko ay, Your will be done on earth as it is in heaven. So ngayon, as we now approach Scripture, ganito po ang ating magiging tanong. What does it mean to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven? Bilang mga tagusunod ni Kristo, paano natin i-express ito? Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Pagkatapos natin kilalanin ang pagiging hari ng mga hari ng ating Panginoong Diyos, ngayon naman ay pag-aaralan po natin ang impact ng Kanyang paghahari. At sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa verse 10, Your will be done on earth as it is in heaven. Sa Bible po, may mga pamamaraan ang Scripture kung paano ipaliwanag at kung paano ilarawan ang kalooban ng Diyos. May tatlong pamamaraan ang Scriptures kung paano pinapaliwanag ito. Ang una ay ang tinatawag natin na God's sovereign will. God's sovereign will. Dahil ang Diyos ay hari ng mga hari, o pwede natin sabihin, siya po ay ang kataas-taasang hari. Itinalaga niya na ang lahat ng bagay ay mangyari ayon sa kanyang soberanong kalooban. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ang mga consultants, hindi niya kailangan ang kanyang mga counselors para magbigay sa kanya ng payo. Hindi niya kailangan ng tagapayo para loobin ang mga bagay-bagay.
para i-express ang kanyang kalooban. Hindi niya kailangan sila para magdesisyon. Hindi niya kailangan sila para magtalaga. Walang bagay na nangyayari sa sanlikha na hindi niya tinalaga. Tulad ng sabihin ng Diyos sa Genesis 1, magkaroon ng liwanag. Ayon po sa kanyang kalooban na sinilita sa pamamagitan ng banal na utos, nagkaroon po ng liwanag. Walang ibang maaaring mangyari kundi ayon sa kanyang kalooban. And therefore, nang iutos po niya na magkaroon ng liwanag mula sa wala, kailangan magkaroon ng liwanag. Sabi ni Apostol Pablo ukol sa Diyos habang pinapaliwanag ang panukala ng kaligtasan sa Ephesians 1:11, sabi niya, "Also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will." Sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang dahilan bakit tayo naging hinirang kung bakit tayo naging kabahagi ng kanyang bayan ay ito. Diyos ang nagtatalaga mula sa walang hanggang nakalipas. Siya ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Mula sa walang hanggang nakalipas, siya po ang nagtatalaga. Walang nilalang sa langit at lupa ang may ganitong kapangyarihan ng kalooban. Ang mga hari at pangulo ng bansa ay naglalabas ng mga panukala at mga panuto. Pero hanggang dun na lang at umaasa tayo na susundin ito ng mga nasambayanan. Ganun na lang. Pero ang Diyos, kapag siya po ay nagsalita, kapag in-express po niya ang kanyang kalooban, yung tinukoy dito sa sovereign will niya, pag in-express po niya ang kanyang kalooban, siguro mangyayari ang lahat na kanyang tinalaga. Ang tawag rin po dito sa kaloobang ito ay God's decretive will, sapagkat siya po ay hari at siya po ay nag-i-issue ng royal decree. At ang isa pang tawag dito ay God's hidden will, dahil nalalaman na lang natin ang kanyang kalooban pag nagaganap ito. At dahil ang soberanong kalooban ng Diyos ay makapangyarihan at natatago, hindi ito maaaring pigilin o hadlangan ni numan. Walang bagay na nangyayari na wala sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Lahat po ng bagay, lahat ng sulok sa sanlikha, sa langit at lupa, ay alam at kontrolado ng Diyos. Meron namang pangalawang aspeto ng kalooban ng Diyos na ganito ang pinahayag ng salita. Kung may aspeto ng kalooban ng Diyos na natatago sa ating kaalaman, may aspeto rin ang kalooban ng Diyos na pinahayag niya para sa atin. Pakinggan po natin si Moises sa Deuteronomy 29:29. Sabi po ni Moises, "The secret things belong to the Lord our God." Maliwanag po yun. And therefore, it's no use para hanapin natin. Merong isang, lagi ko itong naririnig na halimbawa sa mga pastor. Kinikwento nila, lalapit sa kanila ang isang dalaga, Pastor, paano ko po malalaman kung siya po yung kalooban ng Diyos para sa akin? E di syempre, nga yung pastor, alam ko ba ang soberanong kalooban ng Diyos para sa iyo? Hindi naman ako ang Diyos. Tinatanong mo ko. Pero may aspeto ng kalooban ng Diyos na kanyang pinahayag. At based dito sa Deuteronomy 29:29, it's useless para alamin natin yung hidden will niya. Pero sabi dyan, "But the things revealed belong to us,
and to our sons forever, that we may observe all the words of the law. So ang tinutukoy po dito sa revealed will or pinahayag na kalooban ng Diyos ay ang kanyang kautusan. At sabi ng Diyos, ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa inyong mga apo at sa mga susunod na salin-lahi. Sabi niya kay Moises. And so sa pamamagitan ng pinahayag na kalooban ng Diyos, nalalaman po natin na kalooban ng Diyos, na ibigin po natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Sa makatuwid, kalooban din po ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. At sa ating mga magulang naman, huwag po nating ibuyo sa galit at paghihimagsik laban sa atin ang ating mga anak. Bagkus, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya nga, dito sa VBM, lagi ko pong inuulit, our family is our first ministry. Hindi lang yon. Dito sa pinahayag na kalooban ng Diyos, kalooban rin niya na huwag tayong papatay, which refers to murder. Bagkus tayo ay makikipag-ayos sa ating kapatid at huwag magtatanim ng sama ng loob. Pero dagdag natin sa Filipino setting, hindi lamang sama ng loob, pati chismis kasama dyan. Sigurado pag sumama loob, dawit pati chismis, di ba? Lalo na sa loob ng churches, pag sumama, imbis na kausapin yung nakagalit niya, ang gagawin, iba naman ang kakausapin. Tapos magagalit na yung isa, tapos iba naman ang kakausapin. So iba. Dito sa kasama doon ang chismis. So, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na huwag papatay. At kasama doon ang buot. Hindi lang yun. Nalalaman din natin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na kanyang pinahayag na huwag rin po tayo makikiapid sapagkat ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng yun. Alam po natin na tinutukoy hindi lamang yung Ten Commandments sa Exodus 20, kundi tinuro rin ito ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 5. Sa panahon natin ngayon, hindi lamang ito applicable sa mga kalalakihan, kasi mukhang dito tinutukoy kalalakihan. Pati babae, ganun din. Huwag rin tayo magnanakaw. Huwag magsisinungaling. Huwag rin nating pag-iimputan ang pinagkaloob ng Diyos sa iba. Ang pinagpala ng Diyos sa iba at hindi pinagpala sa atin, hindi natin dapat na pinag-iimputan. Ang para kay Juan ay kay Juan, ang para kay Pedro ay kay Pedro. At Diyos ang nakakaalam kung bakit ganun ang mga bagay-bagay. At dapat tayong makontento kung ano ang kanyang itinalaga. Dahil yun ang tama. At siya ang marunong. Kalooban rin po ng Diyos na magtipon-tipon po tayo para sa panambahan at paglilingkod sa bawat isa. Sapagkat siya ang gumawa ng bawat araw sa bawat linggo. At doon sa mga araw sa linggo, binigay niya po para sa atin ang 6 na araw para sa ating mga sariling mga gawain, mga dapat nating ayusin. 6 na araw binigay po sa atin para makapagtrabaho po tayo at ayusin natin lahat. At inilaan niya ang isang araw para sa kanyang sarili at ipangilid natin sa kanya. Sabi nga po, di ba? Remember the Sabbath day to keep it holy. Bagamat ang mga utos ng Diyos ay nalalabag, hindi naman natin ito nasusunod eh. Itong revealed will ng Diyos, itong tinatawag nating kautusan, hindi ito nasusunod talaga ng tao. Alam natin nagkasala ang tao. At simula pa lang, sinasabi na yun sa atin from Genesis 1 hanggang chapter 3. Ganun pa man, hindi nito ibig sabihin na wala na itong bisa. Hindi porket hindi
nakakasunod ang tao, ay ibig sabihin wala nang bisa ang kalooban ng Diyos. Na wala nang bisa ang kautusan. At maaari na natin itong baliwalain. Hindi po niya tayo binigyan ng karapatan na sirain ang kanyang kautusan. Ang sabi nga po sa balikan lang natin, ang Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Ibig sabihin, ang expectation ng Diyos ay ituro natin ito sa ating mga anak. At kung tayo ay magulang, nararapat lang na ituro natin ito. Hindi tayo basta lang provider physically. Kaya nga marinig nyo, linggo-linggo, ang panalangin ko po ay ma-equip tayo na maging providers spiritually sa ating mga anak. Hindi po tayo kaban ng salapit lang. Pero mukhang karamihan sa mundong ito ngayon, ganun lang, nakukontento na. Pero hindi ganun. So ibig sabihin pa, Pastor, nagkakasala po ang karamihan sa mundong ito. Yes po. Kung ang tingin po natin sa sarili natin ay taga-trabaho lang at taga-bigay ng pera at yun na yun, hindi po. Kung tayo ay magulang, ang expectation ng Diyos ay ituro natin sa ating mga anak ang nauukol sa Diyos at ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Hindi sapat yung nagtatrabaho lang tayo, hindi sapat yung merong Facebook account yung anak natin at nakikita yung mga ginagawa natin sa anak natin kung paano natin sila pinalalaki. May expectations po ang Diyos. And so kailangan natin sundin yun. Ibig sabihin, inilaan ng Diyos itong pagpapalang ito para sa Kanyang mga hinirang. Kadalasan sa mundong ito, pag sinabi na, ay di ba, ito yung mga bawal sa inyo. Ang tingin nila sa kautusan ay bawal. Ngunit para sa, sinasabi ni Moises dito, pagpapala po ito, hindi ito pagbabawal. Pagpapala po ito. And so, inilaan ito ng Diyos para sa atin na nagmamahal para sa Kanya. At dahil ito ay may kinalaman sa kautusan, ang isa pang tawag dito sa God's revealed will ay God's preceptive will. Dahil may kinalaman sa precepts or kautusan niya. Punta naman tayo sa third description ng Bible para sa kalooban ng Diyos. Ang pangatlo ay God's dispositional will. Yung disposition niya. God's dispositional will. Ito po ay isa pang aspeto ng kalooban ng Diyos na tumutukoy sa attitude ng Diyos at kung ano ang kanyang kinalulugdan. Halimbawa po sa 1 Timothy 2 verses 3 to 4, sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang student, batang pastor na si Timothy, sabi niya, "This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth." Pinapahayag po ng scriptures na ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao'y maligtas at makakaalam ng katotohanan. At the same time, mababasa rin po natin sa scriptures na sakop ng kanyang soberanong kalooban na mayroon talagang hahatulan pagdating sa huling araw. Mayroon talagang parurusahan. Pakinggan natin ang hatol ng dakilang hukom na si Jesucristo sa Matthew 25:41. Tumutukoy ito, sabi niya, sa araw na iyon, sa pag-upo ng anak ng tao sa kanyang luklukan, ano daw ang mangyayari? Ganito daw ang kanyang magiging hatol sa mga nasa kaliwa. Sabi niya sa kanila, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa-apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon." Hindi natin gusto marinig ang mga ganitong salita. Sabi niya, "Lumayo kayo sa akin." Ngayon,
kung kailan kakatulanan, ngayon kayo lumalapit, may pagkakataon para sa mga bagay na ito. At dito, sinasabi ng Panginoong Kristo, ito ang araw ng kahatulan. Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Bagamat alam natin na mangyayari ito pagdating ng dakilang araw, Scriptures tell us that God takes no pleasure. At the same time, bagamat merong ganito, may punishment, pero sinasabi rin ng Scripture sa atin, God takes no pleasure in the death of the wicked. Hindi po sadista ang Diyos. Hindi po siya nagagalak sa pagpapahirap at pagparusa sa tao. Bagkus ano daw ang kanyang desire? Ang desire niya is that the wicked turn from his ways and live. So ito yung dispositional will ng Diyos. Nakikita natin kung ano ang kanyang kinalulugdan. And both itong dispositional will ay nakikita natin sa Scripture kasabay ng kanyang sovereign will. Punta naman tayo dito sa Lord's Prayer. Ngayon, pag pinag-aralan natin itong tinuro ng Panginoon, Thy will be done. Ano po kaya ang tinutukoy niya? Ang tinutukoy po ba niya ay ang sovereign will ng Diyos? O ang kanyang revealed will? Ganito po ang ibig sabihin kapag nananalangin po tayo, Thy will be done. Number 1. We commit to knowing God and worshiping Him. We commit to knowing God and worshiping Him. May kasabihan po tayo. Hindi po natin maaaring sambahin ang hindi natin kilala. Or, meron pang isa. Hindi po natin maaaring mahalin ang hindi natin kilala. Diba? Ganun din sa panalangin. Kung hindi natin kilala na ang Diyos ay ating Ama sa langit, paano natin sasabihin sa Kanya na sundin ang loob mo? Hindi mo masasabi. Hindi mo nga kilala eh. Tama po ba? Paano mo sasabihin sa Kanya, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit? Eh, hindi mo nga siya kilala eh. So, sino ang pinatutukuyan mo? Kung sasabihin mo man. Kaya nga mahalaga na pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. At committed tayo sa pag-aaral nito. Dadagdagan ko pa. Pag-aaral nito, araw-araw. Sasabihin, meron ako one time na encounter. Sabi sa akin. Hindi naman ako membro niya. Kamag-anak lang. Pero kilala nila akong pastor, so tinanong ako, paano yun? Sabi sa akin. Hindi ako nakakapagbasa ng Bible araw-araw. Okay? Kasi ang dami kong ginagawa eh. Masyadong puno ang aking schedule. Lagi akong nasa trabaho. Pero may ibig sabihin, may oras para pumunta sa trabaho, may oras para tapusin ang trabaho, may oras din para mag-Facebook, or mag-Instagram, or mag-Twitter, may oras para mag-save ng photos, mag-edit ng photos, pero walang oras para mag-aral. Tanong ko sa kanya, sino nagbigay sa iyo ng trabaho para meron kang makakain? Sino nagbigay sa iyo ng oras sa bawat araw para meron kang gawain? Sino ang nagbigay sa iyo ng pamamaraan para makabili ka ng cellphone? Sino ang nagbigay sa iyo ng hininga? So ano ang ibig mong sabihin na lumalapit ka sa akin ngayon at sasabihin mo na wala kang oras para kilalanin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng ito?
tahimik po siya. Ang sabi po ni Haring David, sa Psalm 1:1-2, ganito niya pinapahayag kung sino ang tunay na pinagpala sa harapan ng Diyos. Alam natin itong Psalm na ito. How blessed is the man, diba? How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. You know, how blessed is the man. Yun yung subject niya. But, sabi niya sa verse 2, his delight is in the law of the Lord. And in His law, ano daw ginagawa niya sa pinahayag na kautusan ng Diyos? In His law, He meditates in day and night. Paggising niya sa umaga, pinagbubulay-bulayan na niya ito, at bago siya matulog sa gabi, ganun din. Ang tunay na mapalad ay ang taong hindi nagagalak o naaakit sa mga gawang masama at hindi sumasama sa kanila ng adhikay, pagtawanan at hamak-hamakin ng Diyos. Bagkus saan daw sila nagagalak? Sa pagsaliksik sa banal na aral at sa utos ni Yahweh, na kanilang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Sa mga katuwid, Scripture should inform our prayers. Uulitin ko po, Scripture should inform our prayers. The Bible is God's written word. At sa pamamagitan nito, nakikilala natin ang Panginoong Diyos at nalalaman natin ang Kanyang kalooban. Kung hindi natin alam ang Kanyang kalooban, paano natin sasabihin, sundin ang loob mo? Makes sense. Just as the first part of the prayer is all about God, so we are called to commit to knowing God and worshiping Him. Pangalawa, continue the fight against all forms of ungodliness. Continue the fight against all forms of ungodliness. So when we pray for God's will to be done on earth as it is in heaven, it also means na opposed po tayo sa lahat ng hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi natin maaaring sabihin na papasakop tayo sa Kanyang banal na kalooban, pero okay lang tayo na sumunod sa lahat ng uri ng kasamaan at kamunduhan sa mundong ito. Hindi po yun ganun. Tinawag din po tayo na ipaglaban ang pananampalataya at manindigan sa katuwiran. Kung committed po tayo na sundin ang loob mo, hindi po natin tatanggapin ang mga kasinungalingan ng ating kultura tulad ng, ito, madalas naririnig po natin ito na nire-recite sa mga declamation sa high school at sa grade school. Yung sinasabi, I am the master of my faith, I am the captain of my soul. Mula sa tinatawag natin na poem na Invictus. Diba? Naririnig natin yun. Hindi totoo yun. Or, maririnig natin ngayon, my body, my choice. Hindi rin totoo yan. Dapat ako o sarili ko lang ang nasusunod sa aking buhay. Talaga? Ikaw ba lumikha sa sarili mo? Ikaw ba nagbigay ng hininga sa sarili mo? So paano mo nasabi na ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo? Mga kasinungalingan yan. Uulitin ko po, wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Tayo po ay mga managers lang. Lahat ng bagay na nakikita natin ay pagpapala mula sa Diyos. Wala tayong pagmamay-ari. Pare-pareho po tayong mga dukha dito pag binawi ng Diyos ang lahat. And therefore, walang kwenta yung ina-assert natin katulad ng ginagawa ng ating kultura na my body, my choice. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos o nilalang ng Diyos sa Kanyang larawan at wangis. Kailangan nating tanggihan ang ating mga sarili at sundin ang kalooban ng Diyos sa Kanyang salita. Noong 2023 naman, meron pong nag-trending. Hindi ko lang alam kung nasagap nyo rin ito. Most probably nasagap nyo ito. Sagutan siya ng mag-ina.
Yung ina ay Kristiyano, yung anak niya ay LGBT. Tapos yung tatay naman, pabaya. Okay daw sa anak niya na sumali sa mga gay beauty pageants. At yung lalaki, yung binata, humihingi ng simpatya sa publiko dahil ayaw niya tanggapin yung desisyon ng kanyang nanay. At sabi nga niya, kailangan he should live his own truth. Nais ko pong sabihin na kung committed tayo na sundin ang loob mo, hindi natin maaaring tanggapin na tama na lang ang pinapahayag ng mga kasalanan mula sa ating kultura. Ganito po ang gawain ng mundo. Binabago po niya ang mga definitions ng Diyos para magawa nila ang gusto nila. Tapos, dahil alam nila na ang mga Kristiyano ay hindi tinatanggap ito, ipepresyo nila ang mga Kristiyano na mag-agree sa kanila. Sumagot po ako dito sa post na ito. Meron po akong sinulat. Pwede niyo pong i-search yun sa noong September 2023. At ganito po ang sinagot ko. We cannot be made to agree and accept na tama ang behavior that is sinful and that runs counter to Scripture. Christians love by telling the truth. Totoo naman eh. We do not love by telling lies. We love by telling them the truth. And so, sometimes, even if the truth is painful, we serve and prove to be faithful loved ones when we explain and warn them of danger, not by tolerating sinful, enslaving behavior. Kailangan sabihin ang totoo with a prayer that that person's eyes would be open. How can we love and hope if we don't tell the truth? There is no hope in telling lies. Meron naman din po akong alam na nangyayari ngayon sa mga evangelism methods na kapag nag-share, ayaw tumbukin yung kasalanan ng kanyang kausap. Sa Bible School at sa Biblical Counseling, tinuturo na tumbukin mo. Hindi pwedeng paikot-ikot ka. At marami ngayon, pag nag-evangelize, o nagpapahayag ng magandang balita, ayaw tumbukin ang kasalanan kapag nagpapahayag. Nais ko pong sabihin na hanggat hindi natin sinasabi sa kanila ang kanilang kamalian at paglabag sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo nagiging tapat sa Panginoon. Dahil tayo po ay committed na sundin ang loob mo, kailangan kinoconfront natin ang pagsuway ng mga hindi mananampalataya. Diyos ang magbabago sa kanila at magdadala sa kanila sa pagsisisi. Hindi tayo. Minsan ang ginagawa po natin kasi, gusto natin with the hope na may panalangin tayo, sincere tayo, na gusto natin silang makakilala. Pero paano sila magsisisi? Paano sila makakakilala sa Diyos kung nakatingin pa rin sila sa kanilang sarili at hindi natin sila kinokorek? May sinabi si John MacArthur, yung pastor-teacher ng Grace Community Church, sa kanyang aklat na Alone with God. Ganito ang pagkakasabi niya tungkol sa the Lord's Prayer. Isa sa mga tamang pagkaunawa ukol sa kalooban ng Diyos ay ang tinatawag nating righteous rebellion. Para masabi natin na dedicated tayo sa kalooban ng Diyos, kailangan tutol tayo kay Satanas. Uulitin ko, kailangan tutol tayo kay Satanas at sa kanyang gawain. Kadalasan ng mga Kristiyano, tutol lang kay Satanas. Pero pag sa application na sa buhay natin, pag may kinalaman na sa gawain Satanas, hindi na tayo tutol. Ang manalangin ng Thy will be done on earth as it is in heaven ay pakikipaglaban sa maling paniniwala na ang paggawa ng kasalanan ay normal at hindi maiiwasan. Kaya nga, ayon sa mundo ito, dapat itong pahintulutan. Ngunit dahil committed ka na makita ang kalooban ng Diyos na sinusunod dito sa lupa, makikipaglaban ka sa sistema ng kasamaan at kamunduhan. Hindi po maiiwasan ang pakikipaglaban ng isang Kristiyano kung sumusunod ka kay Kristo. Sabi nga ni Kristo, they will hate you because they hated me first. Number 3.
It means we are to submit our wills, all our needs and feelings to God. Submit our wills, all our needs and feelings to God. When we pray, Thy will be done on earth as it is in heaven, kinikilala po natin na kung paano sinusunod ng mga anghel at iba't ibang nilalang sa langit ang kalooban ng Diyos. Ganon din tayo sa kanyang pinahayag na kalooban. Tayo na nandito sa lupa. And this means that we pray with the attitude that David had habang pinag-aaralan po niya ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin si Haring David sa Psalm 40 verse 8. Sabi niya, I delight to do your will. Nagagalak siya. Nasundin ang kalooban ng Diyos. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Dahil sinasabi natin sa Diyos na sundin ang loob mo, kinakailangan ibaba natin ang ating mga sarili. Kailangan natin ibaba ang lahat ng ating mga pangangailangan. At kailangan natin ipako ang ating mga kalooban sa krus. Kailangan pasakop tayo sa kalooban ng Diyos, magtiwala sa Kanya para makita natin ito sa ating buhay. Kapag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, nalalaman po natin ang expectation ng Diyos. And by His grace, pinagsusumakitan natin sundin yun. Ang nangyayari sa atin, matututo tayong magtiis. Tinitiis natin ang lahat ng uri ng sakit, ang lahat ng hirap, pagsubok na bumabagabag sa atin at iba't ibang uri ng problema na dumarating dahil sa ating paninindigan sa Ebanghelyo ni Kristo. Natututo tayong magtiis. At hindi lang yun, pinapanalangin natin ang ating kapwa at ang kanilang kalusugan. Hindi lang dahil gusto natin silang makita gumaling. Hindi. It is because we want to see them come to know Christ, live for Christ, and that Christ is glorified sa buhay nila. Kaya natin pinapanalangin ang ating kapwa. And so we are called to submit our wills, all our needs and feelings to God. Ang problema ngayon, paano natin ito susundin? Paano natin ito susundin kung tagos hanggang kaluluwa ang ating kasalanan? Kung imbis na nakatayo tayo ng diretsyo, katulad ng paglikha ng Diyos kay Adan, at nagbibigay puri sa pangalan ng Diyos, dahil sa kasalanan, nabaluktot na tayo sa ating mga sarili. Bali-bali ang mga buto natin sa harapan ng Diyos. Nakabaluktot po tayo sa ating mga sarili at hindi makatayo. Ang tawag po ng mga theologians dito sa kalagayang ito ay homo incurvatus in se. Ibig sabihin, man is curved in upon himself. At wala siyang pag-asa. He has no hope of saving himself. Wala tayong magagawa para ituwid ang ating mga sarili. But thanks be to God, dahil hindi niya tayo iniwan sa ating mga kasalanan. Dahil pinahayag ni Kristo sa John 4, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban. Ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Dahil kay Kristo po, sa kanyang pagsunod sa Ama, nakamtan niya para sa atin ang buhay at pagpapawalang sala. Napalaya tayo. Sa pagkakalakip natin sa kanyang kamatayan, ay tunay na pinangako ang ating dating, ay tunay na pinako ang ating dating pagkatao na alipin sa kasalanan. Upang sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay ay gayon din tayo sa panibagong buhay. And so dahil sa Panginoong Jesucristo, napalaya tayo at nabigyan tayo ng bagong buhay. Kaya nga, ang sagot doon sa tanong, paano natin ito maisasabuhay? Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. And so in summary, what does it mean to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven?
One, it means to commit to knowing God and worshiping Him. Number two, it means to continue the fight against all forms of ungodliness. Number three, it means to submit our wills, all our needs and feelings to God. Kapag sinabi po natin I will be done, kailangan natin maglaan ng oras at panahon sa pag-aaral ng salita within our families. At kailangan maglaan din tayo ng oras para sa individual study natin. Sapagkat sa ating pag-aaral, makikilala natin ang Diyos at malalaman ang Kanyang kalooban. We need to learn to wait upon the Lord. Isa pa, wala naman ibang paraan para mapatunayan na ang Diyos ay ating mabuting Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Uulitin ko, walang ibang paraan para mapatunayan na ang Diyos ay ating mabuting Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. God does not expect us na hanapin ang Kanyang hidden will at yun yung susundin. Rather, ang expectation for us is to obey everything na Kanyang pinahayag sa Kanyang salita. And once na maintindihan natin ang Kanyang pinahayag, kailangan natin magtiwala at sumunod. Diba may awit din tayo? Trust and obey. For there's no other way than to be happy in Jesus. So trust and obey. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Hindi sabing half your heart, hindi sabing 1/3. With all your heart, and do not lean on your own understanding. And this is the only way we can prove that His will is good and perfect. Ito yung sagot sa Romans 12. Sa tanong ng bagong Kristiyano kanina, ano po mapapatunayan ito? Trust and obey. The only way we can prove that God's will is good and perfect and that it blesses His people is when we obey and we follow. It is through and by God's word that we are transformed. So paano daw tayo natatransform? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. In closing, habang pinagmamasdan natin ang buhay ng tao, mapapansin po natin na sa mundong ito, habang lahat ng bagay sa kasaysayan ay napupunta doon sa huling araw, may dalawang klase lang ng tao. Ang una, ayon kay C.S. Lewis, sa kanyang sinulat na The Great Divorce, sabi niya, ito yung unang uri ng tao, ang mga nananalangin sa Ama na thy will be done. At ang pangalawa, sila na hinatulan ng Diyos, thy will be done. Anong ibig sabihin? Kung nagagalak tayo sa ating Panginoong Hesukristo, kung minamahal natin siya at tunay na nagsisikap tayo na sundin ang kalooban niya sa buhay na to, ano ang dahilan po niya para hindi lubusin ang ating kagalakan sa Kanyang piling sa walang hanggan? Anong dahilan niya para hindi sabihin sa Kanyang mga hinirang, enter into the joy of your Master? Ngunit kung sa buhay na to, sarili lang po natin ang ating sinusunod, at paulit-ulit nating tinatanggihan ang mga paanyaya ng mga tagapahayag na lumapit sa ating mabuting Ama sa langit, pinatutunayan lamang po natin na ayaw natin sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Dahil pinili natin ang ating kasalanan at sundin ang ating mga sarili, ano po ang ating aanihin sa araw na yun? Hindi natin maaaring anihin ang magandang commendation, enter into the joy of your Master. Hindi pwede yun. Buong buhay nating binabaliwala ang Diyos. And therefore, ang ating aanihin ay kaparusahan at kapahamakan sa walang hanggan.
Yan po ang hatol ng Diyos. Dahil buong buhay natin, sinusunod po natin ng ating sarili. Pag tayo humarap sa Kanya, sasabihin niya sa atin, Thy will be done. Sinunod mo ang gusto mo. Yan ang para sa iyo. Ang nakakalungkot po ay ito. Kung kailan naghihingalo na, kung kailan malapit ng mamatay, biglang ipapatawag si pastor. Yun ang nakakalungkot. Sapagkat kahit na ipatawag po natin si pastor sa ospital para ipanalangin ang nag-aagaw buhay, wala pong kapangyarihan si pastor para baguhin ang kalooban ng Diyos at baligtarin ang kanyang hatol. Kung namuhay tayo ng malayo sa Diyos, habang may hininga pa tayo, habang may lakas pa tayo, at binigyan tayo ng lahat ng pagkakataon upang makilala siya, at pilit din natin siyang binabaliwala, bakit po tayo umaasa na magiging malapit sa Kanya pagdating sa walang hanggan? Mga kapatid at kaibigan, nawa magsilbi itong babala sa atin hanggat meron pa tayong lakas. Hanggat meron pa tayong hininga, hindi natin hawak ang ating buhay. Sinabi ko na to noong celebration of life ni Kuya Dan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Napakabuti ng Diyos at mahabagin. Ngayon pa lang, imagine, pinapahayag na niya kung ano yung hatol niya. Sinasabi na niya, ito ang dapat nating iwasan. And so when we pray, Thy will be done on earth as it is in heaven, we pray that just as His will is being carried out in heaven, so we also joyfully delight that His will is done here on earth. We commit to knowing God and worshiping Him. We commit to continue the fight against all forms of ungodliness, and we submit our wills, all our needs, all our feelings to God. Whenever we pray, Thy will be done, it is our request for God to subject us to His rule. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo man lang.